inflation rate sa buwan ng Hunyo at ang paggunita ng Philippine Agriculturist Month. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asik Arnel, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Yusek Marks. Maraming salamat muli sa pag-imbita sa amin dito. Sir, ayon po sa pinakahuling datos, bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ano po ba ang mga pangunahing hakbang ng DA na nakatulong upang mapanatiling mas sapat ang supply ng mga pangunahing produktong pang-agrikultura? Yusek Marks, ang ating Pangulo at si Secretary Kiko ay patuloy na nakatutok sa lokal na produksyon ng ating mga magsasaka at mangingisda. Tuloy-tuloy po yung mga programa natin para alalayan yung ating mga magsasaka sa short term hanggang long term na mga national agricultural infrastructure natin, kagaya po ng mga malakihan na irrigation facilities, mga cold storages, at saka po yung ating mga iba pang post-harvest facilities. Bukod po dun sa palagi nating ipinamamahagi at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda in relation to production inputs, kagaya po ng mga binhi, pataba, mga makinaryang pansakahan, at yung iba pa po natin na suporta, lalong-lalo na pagdating na may mga sakuna kagaya ng insurance, para masigurado na makakabangon sila pag may mga ganitong sakuna po. And of course, malaking tulong din po yung pagkakaroon natin ng price ceiling nitong buwan ng Mayo hanggang Hunyo, para po masigurado natin na yung presyo ng bigas, yung mababang presyo ng bigas sa international market ay natatranslate po sa mababang presyo din sa mga pamilihan natin na ngayon po ay nasa 50 pesos per kilo. Okay. And Asek, sa kabila nga po ng pagbaba ng food inflation, may ilang produktong agrikultura pa rin na nanatiling mataas ang presyo. At maliban po doon sa nabanggit ninyo na agricultural infrastructure gaya ng irrigation and cold storage at gayon din po sa price ceiling na inyong ipinatutupad, ano pa po yung mga ibang hakbang na ginagawa ng DA para po higit na mas mapababa pa yung presyo ng mga bilihin lang hindi naman naapektuhan ang kita ng mga magsasaka? Joshua, yung huling datos ng Philippine Statistics Authority, bagamat bumaba pero mataas pa rin yung epekto ng food inflation. Sa bigas, bumaba yan from 15.6 to 15%. Ibig sabihin, talagang epektibo yung ating price cap ng ating Pangulo dahil natigil yung pagtaas, kasi simula noong March, April, nagsisimula na yung tumaas at inaasahan natin na patuloy na bababa. Ang nagkakaroon tayo ng issue ngayon sa inflation ay sa gulay dahil sa seasonality ng mga gulay natin. Pero sa ngayon, inaasahan natin na bababa na rin ito dahil sa mataas na production natin ng gulay nito mga nakalipas na linggo at buwan. Okay, Sir Colonel, binanggit kasi ng pamahalaan na mahalaga ang matatag na food supply upang mapanatiling mababa ang inflation. Ano po ba yung mga kasalukuyang programa ng DA upang maiwasan ang kakulangan ng supply, lalo na po sa panahon ng kalamidad at masamang panahon? Patuloy yung ating kagawaran sa pagsigurado ng matatag na food supply. So ang focus talaga natin, dahil lalo na sa bigas, karamihan, 80% ng ating requirements ay napuproduce locally at 20% lamang galing sa importation. Kaya napaka-importante na mapangalagaan natin yung kapakanan ng ating mga magsasaka at masigurado na yung kanilang pangangailangan magmula sa binhi, sa pataba, sa makinarya at sa patubig ay naipapagkaloob ng ating pamahalaan. So nakatutok tayo dyan. Sa ngayon, at importante rin of course yung ating pag-ensure na mapalakas ang produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang teknolohiya at pagsuporta nga dito sa mga infrastructure na pangailangan, dahil sa loob ng 2 dekada medyo nalimutan itong bahagi na ito. Malaki pa rin yung pangangailangan natin sa irrigation facilities at natutuwa tayo na ito ngayon yung tinututukan, yung long-term investments, tinututukan ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko
yung pagkakaroon ng tamang investments na magdudulot ng mas malaking returns para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ay, magandang balita po yan, ASEC. At least ngayon, long-term solutions na yung ating tinututukan. At para po mas maintindihan pa ng ating mga kababayan, at least we can elaborate more on these support programs na nabanggit po ninyo. Paano po ba ito nakakatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda para maging sapat ang produksyon para sa food security at maiwasan po ang biglaang pagtaas ng presyo ng pagkain? Joshua, yung mga suporta na ibinibigay ng DA ay inihahanda na bago mangyari yung mga sakuna o yung ibang dahilan ng pagtaas ng presyo ng ating pagkain. So halimbawa kagaya ngayon may na-expect tayo na bagyong Inday na posibleng makaapekto dito sa Luzon, specifically Central Eastern Luzon. Yung ating mga binhi, pataba ay nakapreposition na sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Pero gusto ko rin na bigyan ng emphasis, Joshua, Yusek Margs, na itong parating na bagyong Inday ay meron ding beneficial effect sa ating sektor ng agrikultura dahil alam natin mababa ang level ng mga tubig ng ating mga dams at kung ito ang ulan na ibibigay ni Inday ay papatak dito sa mga watershed areas natin na nakapalibot halimbawa sa Magat at Angat Dams. Malaki ang benepisyo nito para maitaas ang level at tuloy-tuloy magiging patubig natin lalo ngayong wet cropping season natin. Okay. So yun nga, naka-in place na yung ating mga tulong para sa mga posibleng maapektuhan. Okay. As a Colonel, no, isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapagaan ng transportasyon ng mga agriculture products. Sa pananaw po ng DA, gaano ba kalaki ang naging epekto nito sa presyo ng mga bilihin at sa mas mabilis na pagdadala po ng ani sa mga pamilihan? Magandang tanong yan, Yusek Marks. Yung base sa huling experience natin, nagkaroon ng problema dito sa gitnang silangan, ay malaking pasalamat natin sa ating mga private operators ng mga tollways dahil nilibre yung paggamit sa mga tollways at malaki yung naging kabawasan sa gastusin at yun ay na-reflect dun sa mas mababang presyo ng mga agricultural commodities sa mga retail outlets natin at dahil bumaba na rin yung presyo ng petrolyo ay gumaan din yung gastusin sa transportation. Alam natin na malaking bahagi ng cost ng ating mga agricultural commodities ay dahil din doon sa gastusin sa movement o logistics. At alam din natin na archipelagic nations tayo from doon sa production areas natin going to consumption areas, talagang challenge sa atin yan. So yung pagbaba ng presyo sa paggalaw ng ating mga agricultural commodities ay nakakatulong din para mas maging available, affordable at accessible yung ating mga agricultural commodities. Okay. Also, ASEC, paano po gagamitin ng DA? Ito naman pong malaking pondo na inilaan para sa Food Security Action Plan para po matiyak nga po ang sapat na pagkain at supply sa mga susunod na buwan. Will this be allotted doon po para sa pagpapaigting ng mga support programs or magkakaroon po ng mga bagong programa? Sa ngayon po, malaking pangangailangan natin sa fertilizers, of course, sa mga bini in preparation dito sa ngayon na nagtatanim na tayo ngayong wet season at ay naasahan din natin yung epekto ng El Nino ay mararanasan sa huling bahagi ng taon. So yung pagbibigay din natin ng suporta sa ating mga pangangailangan sa solar irrigation systems, sa mga shallow tube wells at potential impacts ng El Nino. So kailangan din po natin ng cloud seeding operations. Ito po yung titingnan natin na paggagamitan at na masigurado natin yung kasapatan ng pagkain sa mga susunod na buwan. Okay. No, as si Colonel, no, maiba naman tayo, no. Ngayong ipinagdiriwang naman ang Philippine Agriculturist Month. Gaano po ba kahalaga ang papel ng mga agriculturists sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain at seguridad sa pagkain ng bansa? Yusek March, yung ating mga agriculturists ay vital sa bawat proseso ng paghahanda ng produksyon at seguridad ng pagkain ng ating bansa. Sila po yung tulay sa pagtaas ng kaalaman ng bawat magsasaka, lalong-lalo na po sa pananaliksik
at dun sa mga makabagong practices ng ating sektor para mas mapataas pa po yung ani natin. Sa pag-aaral din po sa mga agricultural policies, sa agricultural economy ay nakakatulong din po, kasama rin natin kaagapay, hindi lang sa national government, katuwag din natin sa mga lokal na pamahalaan ang ating mga agriculturists. Alright, Asik, and if you can also share with us, ano po ang magiging tema ng pagtitiwang na ito ngayong taon at ano-ano po yung mga inihanda mga programa at aktibidad ng DA bilang pagkilala po sa mahalagang kontribusyon ng mga agriculturists ngayong buwan ng Hulyo. Alinsunod sa proklamasyon bilang 544, idineklara ang buwan ng Hulyo bilang buwan ng mga agriculturists sa ating bansa at bilang pagkilala po sa kanilang dedikasyon at mahalagang ambag sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain, ganoon na rin sa pagtataguyod ng pagpapanatili at pag-unlad ng agrikultura at kasama na rin po rito yung pagpapaunlad ng inobasyon sa sektor. So marami po tayong hinihanda na mga programa sa buong bansa, hindi lang nga po rito sa Metro Manila at ganoon din po sa ating mga regional field offices. In recognition of, again, the dedication and important activities po ng ating mga agriculturists. Okay. Asik Arnel, no, sa harap ng mga hamon tulad ng climate change, peste at pagtaas ng gasto sa produksyon, paano po tinutulungan ng DA ang mga agriculturists upang mas maging epektibo at makabago ang kanilang mga pamamaraan sa pagsasaka? Ang kagawaran ay laging nakasuporta doon po sa tinatawag natin na capacity development ng ating mga agriculturists. Kailangan po palagi silang up to date sa mga innovations, sa technologies, sa bagong hamon ng ating sektor. Ganoon din po yung pagbibigay ng mga oportunidad sa ating mga agriculturists para po sila ay mas lalo pang umunlad at magkaroon ng maraming pagkakataon na makapagdulot ng ambag. So, yung mga opportunities po na to ay open para po sa nila at makatulong din po doon sa ating pagpapalago ng value chain natin throughout the whole agricultural economy. Alright, panghuli na lamang po, Asik, mensahe niyo po sa lahat ng mga agriculturists sa bansa at sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Go ahead, Asik. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Joshua and Music Mart. On behalf of Secretary Kiko, muli po nakikisa ang kagawaran sa pagdiriwang ng buwan ng mga agriculturists sa ating bansa bilang pagkilala na rin po muli sa dedikasyon at mahalagang ambag nila sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain. Muli po, magandang hapon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.